Si Attorney Patricia Villanueva ay isang tanyag na abogada, matalino, matapang at walang talo sa korte. Sa loob ng mahigit 10 taon, naipakita niya ang kanyang galing sa pagdepensa sa mga kliyente, maging ito man ay maliliit na kaso o mga high-profile na paglilitis. Sa loob ng isang ingranding law firm sa Makati, abala siya sa pagtapos ng isang kaso nang biglang pumasok ang kanyang boss, si Attorney Rodrigo Santiago. Patricia, may bagong assignment para sa'yo. Hindi lumingon si Patricia at patuloy lang na nagbabasa ng mga dokumento. Kung tungkol na naman yan sa isa pang high-profile case, alam mo namang hindi ako tumatanggi. Hindi to high profile. Pro bono case ito. Sa unang pagkakataon, tinaas si Patricia ang kanyang tingin. Pro bono? Alam mo namang hindi ako mahilig sa charity work. Hindi to basta-bastang charity work. Ikaw ang natasang magbigay ng legal assistance sa mga ex-convicts na gustong magsimula muli. Naningkit ang mga mata ni Patricia. Hindi niya alam kung insulto ba ito o isang pagsubok ng mula sa kanyang boss. Ngunit ano man yon, alam niyang hindi siya pwedeng tumanggi. Bakit ako? Ang dami namang junior associates na pwedeng tumanggap nito ah. Dahil ikaw ang pinaka-qualified. At dahil gusto kong lumabas ka naman sa comfort zone mo. Comfort zone? Rodrigo, ang trabaho ko ipanalo ang kaso ng mga kliyente natin. Mga mayayamang negosyante at mga kilalang personalidad. Isa pa, hindi ako social worker. At hindi rin lahat ng nakukulong ay kriminal, Patricia. Maraming inosenteng napipiit dahil sa bulok na sistema. Alam mo yan. Napuntong hininga si Patricia. Hindi niya maitatangging may katotohanan ng sinabi ng boss niya. Pero hindi rin maitatangging wala siyang interes sa trabahong to. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kawalan ng bayad o dahil hindi niya nakikitang challenging ang pagbibigay ng legal assistance sa mga dating bilanggo. Gaano katagal? 1 buwan. Pag-aaralan mo mga kaso nila, tutulungan sila makahanap ng trabaho. At kung may posibilidad pang mag-apila ang hatol sa iba sa kanila, ikaw nang bahala ron. Napapikit na masaglit ang abogada bago tumayo. Fine, pero pagkatapos nito, ibigay mo sa akin ang susunod na malalaking kaso. Deal. Hindi na nagsalita pa si Patricia. Kinuha niya ang folder na nasa mesa ni Rodrigo at lumabas ang opisina. Sa kanyang isip, 1 buwan lang to. 1 buwan ng pakikisama sa mga ex-convicts na walang ibang nais kundi makabalik sa lipunan. Lumipas ang ilang araw at natagpuan ni Patricia ang sarili niyang nakatayo sa harap ng isang community center sa Maynila. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat, pero mas iniisip niya kung paano niya tatapusin ang trabahong to ng mabilis at maayos. Pagpasok niya, sinalubong siya ng coordinator na si Miss Elena, isang babaeng nasa late 40s na may maamong muka. Attorney Villanueva! Salamat naman at pinaunlakan mo ang programang to. Malaking tulong ka sa kanila. Anong una kong gagawin? May ilang ex-convicts tayo naka-line up ngayon. Karamihan sa kanila gustong malaman kung paano sila makakahanap ng trabaho kahit may criminal record. May ilan din gusto pang ipaglaban ng kaso nila. Napatingin naman agad si Patricia sa listahan ng mga pangalan. Ilan sa kanila ang tunay na inosente? Malalaman mo yun kapag nakausap mo sila. Huminga ng malalim si Patricia. Hindi siya nandito para maging emosyonal. Para sa kanya, trabaho lang to, walang personalan. Maupo ka muna, ipapakilala kita sa kanila. Umupo si Patricia sa isang maliit na opisina sa loob ng center. Sa labas ng pintuan, naririnig niyang mahihinang usapan ng mga dating bilanggo na naghihintay ng kanilang pagkakataong makausap siya. Ryan, ikaw nang susunod. Umupo si Patricia sa isang luma ngunit maayos na upuan habang binubuklat ang folder na naglalaman ng impormasyon ng susunod ng kliyente. Nang marinig niyang pagbukas ng pinto, hindi siya agad tumingin. Ryan, eto si Attorney Patricia Villanueva. Siyang magbibigay ng legal assistance sa'yo. Tahimik na lumapit ang lalaki at naupo sa harap ng mesa. Narinig ni Patricia ang mahina at maingay itong paghinga, tila nag-aalangan sa sitwasyon. Ryan Mercado, 3 taon ka sa kulungan dahil sa robbery with homicide. Saad ni Patricia na binabasa pa rin ang dokumento kung saan naroon ang lahat ng impormasyon kay Ryan. Hindi agad sumagot si Ryan. Umangat ang tingin ni Patricia at doon niya unang nasilayan ng lalaking nasa harap niya. Matangkad ito, moreno, gwapo. Ngunit ang pinaka napansin niya ay ang kanyang mga mata. Mapanuri, puno ng bigat, pero walang bahid ng kasamaan. Hindi ko yung ginawa.
Napansin ni Patricia ang paggalaw ng kanyang kamao. Tila pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Yan din ang sinasabi ng karamihan. Pero kung inosente ka, paano ka napunta sa kulungan? Dahil sa maling tao, maling pagkakataon, at ang maling desisyon. Inalis ni Patricia ang salamin sa mata niya at nilapag ito sa mesa. Maging mas specific ka. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan kong malaman ang buong kwento. Huminga ng malalim si Ryan, halatang nag-iisip kung dapat ba siyang magtiwala sa babaeng nasa harap niya. Hindi ito katulad ng ibang abogado, matapang ang tingin nito at tila hindi madaling mauto. Nung gabing yun, nasa tindahan ako ng kaibigan ko. Nag-ayos lang ako ng mapanid akong sigarilyo. Nang biglang may narinig kaming sigawan sa labas. Isang lalaking duguan ang bumagsak sa harapan ko. Sunod-sunod ang putok ng baril. At bago ko pa naisipang tumakbo, may dumating ng mga pulis. Tumahimik siya saglit, bahagyang napapikit na parang bumabalik sa bangungot ng gabing yun. Wala akong baril. Wala akong kinalaman. Pero dahil ako lang ang tao sa lugar na yun, ako ang dinampot. May ebidensya bang nag-uugnay sa'yo sa krimen? Wala. Pero may isang testigo. Isang tambay na nagsabing nakita niya akong may hawak na baril. Sino yung testigo? Kita niyang pagkuyom ng kamao ni Ryan. Yung tunay na pumatay. Natahimik si Patricia. Mula sa kanyang maraming taon ng karanasan, hindi na bago sa kanyang gantong kwento. Mga inosenteng nadadamay, mga peking testigo, at sistemang madalas na pumapabor sa may kapangyarihan. Sinubukan mo bang lumaban sa kaso mo? Sinubukan ko maghanap ng abogadong tutulong sa akin. Pero, sino bang maniniwala sa isang walang perang ex-convict? Bahagyang napatigil si Patricia. Alam niyang may katotohanan yung sinasabi nito. Sa sistema ng hustisya, madalas ng hustisya ay para lamang sa may kakayahang magbayad. Bakit mo gustong ipaglaban to ngayon? Dahil hindi ko kayang mabuhay bilang isang kriminal na hindi ko naman ginawa. Nagtagal ang titigan nila. Tahimik, walang nagsalita. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Patricia ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pag-aalinlangan kung talagang kaya niyang manatiling detached sa kasong ito. Sige, simulan natin sa pagkuha ng case files mo. Gusto kong makita ang mga ebidensya, ang testimonya ng testigo, at ang naging takbo ng paglilitis mo. Kung talagang inosente ka, Ryan, patutunayin natin yan. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-asa sa mata ni Ryan. Salamat. Habang tinitingnan siya ni Patricia, hindi niya alam na ang kasong itong magiging isa sa pinakamahirap niyang laban, hindi lang sa korte, kundi pati na rin sa sarili niyang paniniwala sa hustisya. Makaraan ng ilang araw, nasa loob ng kanyang opisina si Patricia, nakaharap sa tumpok na dokumentong may kaugnayan sa kaso ni Ryan. Paulit-ulit niyang binabasa ang police report, ang testimonya ng testigo at ang hatol ng korte. Habang mas lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, mas nagiging malinaw sa kanya na may mali sa kaso. Isang gabi habang nasa law firm, biglang pumasok ang kanyang legal assistant na si Daniel, dalang ilang dagdag na files. Attorney Villanueva, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy itong kaso ni Ryan Mercado? May problema ba, Daniel? Wala naman. Pero ex-convict siya. Alam mo namang hindi madaling baliktarin ng isang hatol, lalo na kung nakalabas na siya ng kulungan. Tumigil si Patricia sa pagbabasa at tumingin kay Daniel. At kung hindi siya dapat nakulong sa una pa lang? Tumahimik si Daniel. Alam mo, Daniel, sa buong career ko, sanay akong ipinagtatanggol ang mayayaman, mga kliyenteng may kapangyarihan at kayang baluktutin ang batas na pabor sa kanila. Ngayon na ako nakatagpo ng isang kliyenteng walang anumang alas sa kamay niya, maliban sa katotohanan ng inosente siya. Kaya lang, paano natin mapapatunayan yun? Tumayo naman agad ang abogada at kinuha ang quote. Sisiguraduhin nating makukuha natin ng mga sagot. Saan tayo pupunta? Makikipagkita ako kay Ryan. May ilang bagay lang akong gustong marinig mismo mula sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang maliit na karinderya, nakaupo si Ryan sa isang sulok, hinihintay si Patricia. Mula nang lumabas siya ng kulungan, hindi pa rin siya sanay sa kalayaang meron siya ngayon, na kahit nasa labas na siya, nakakulong pa rin siya sa panghuhusga ng mga tao. Nang pumasok si Patricia, luminga-linga ito sandali bago tuluyang lumapit sa kanya. Sa suot itong corporate attire at matapang na ekspresyon, para itong hindi nababagay sa simpleng lugar na yon. Tumayo naman siya agad bilang pagbati sa magandang abogada. Attorney Villanueva. Umupo ka.
May ilang bagay lang akong gustong itanong. Naupo muli si Ryan habang si Patricia ay naglabas ng ilang papel mula sa kanyang bag. Ang testigong tumuro sa'yo. Kilala mo siya, hindi ba? Oo, Sino siya? isang dating kaibigan. Si Nestor. Siya ba ang tunay na pumatay? Alam kong siya. Pero walang ebidensya laban sa kanya. At kung may magsasalita man para sa kanya, ako lang yun. Wala ka bang ibang testigo? Meron. Pero natatakot silang magsalita. Bakit? Dahil si Nestor, may connection siya sa pulis. Natahimik si Patricia. Alam niyang hindi basta-basta ang sitwasyong to. Hindi lang ito isang simpleng kaso ng maling hatol. Isa itong kaso ng katiwalian. Kung ganon, alam mong delikado kung muli nating bubuksan ang kaso mo. Oo, pero mas delikadong manahimik at hayaang malayang tunay na kriminal. Nagtama ang tingin nila. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Patricia na hindi lang basta isang trabaho ang kasong to. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang karera na nakatagpo siya ng isang kliyenteng walang anumang intensyon kundi ang lumaban para sa katotohanan, kahit pa may kapalit itong buhay niya. Huminga ng malalim si Patricia at inayos ang kanyang postura. Kung ganon, simulan natin. At sa sandaling yon, alam niyang hindi na siya basta isang abogada lang. Isa na siyang kakampi sa laban ni Ryan para sa hustisya. Lumipas ang ilang araw, mas lalong lumalim ang pagsisiyasat ni Patricia sa kaso ni Ryan. Inisa-isa niya ang lahat ng ebidensya, mula sa police report, witness statements, at mismong court decision. Mas lalo siyang nainis na mapagtantong puro palpak at butas ang naging paglilitis. Isang gabi habang nasa opisina, biglang pumasok si Daniel, bitbit ang ilang bagong dokumento. Attorney, may nahanap akong lumang police report tungkol sa kaso ni Ryan. At May isang detalye rito na hindi na ipaso sa court proceedings. Isang CCTV footage malapit sa crime scene. naningkit ang mata ni Patricia. Nasaan ang footage? Wala na. Nawawala daw sa police records. Dumikit ang mga labi ni Patricia sa inis. Isa na naman itong indikasyon na may tinatakpan ng otoridad. Anong dahilan nila? Wala. Sabi nila, either nasira o nawala lang sa sistema. Pero may isang dating pulis na nagsabi sa akin na maaari daw may kopya parang isang lumang hard drive. Kaso, natanggal na siya sa serbisyo eh. Umupo si Patricia, iniisip kung paano nila makahanap ang ebidensyang to. Ibig sabihin, may posibilidad na may nagtatago ng ebidensya para ipitin si Ryan. At ang tanong, sino? Yan ang aalamin ko. Porsigidong saan ni Patricia. Kinabukasan sa isang lumang gusali sa Maynila, kasama ni Ryan si Patricia habang papasok sila sa isang maliit at madilim na apartment. Doon nila nakatakdang kausapin si Sergeant Ramon Guevara, isang dating pulis na na-dismiss dahil sa isang kaso ng bribery. Siyang nagsabing may alam siya tungkol sa nawawalang ebidensya. Pagpasok nila, inabutan nilang matandang pulis na tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagyuyosi. Nang makita sila, napailing ito at tumawa ng mahina. Aba. Mukhang desidido kayong malaman ng totoo ah. Ang CCTV footage nung gabing pinatay ang biktima, nasan? Umiling si Guevara at humithit ng sigarilyo. Matagal ko nang kinalimutan yan. Pero kung gusto niyong malaman ng totoo, isang tao lang may kopya ng ebidensya. Si Lieutenant Nestor Cruz. Nagkatinginan si Ryan at Patricia. Si Nestor? Oo, yung mismong testigong tumuro sa'yo. Muli, bumalik ang galit sa loob ni Ryan. Matagal niya nang alam na si Nestor may kagawa ng lahat. Pero ngayon, may pruweba na siyang posibleng magamit laban dito. Kung ganon, nasan si Lieutenant Cruz? Pulis pa rin siya hanggang ngayon. Mas mataas na ang ranggo, kaya mas malakas na ang kapit. Natahimik si Patricia. Alam niyang hindi magiging madali ito. Lumaban na siya sa maraming high-profile cases. Pero iba to, ang kalaban nila ay ang mismong sistema. Kailangan nating makuha ang ebidensya. Tinitigan siya ni Patricia. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang ito isang kaso para kay Ryan. Isa itong laban para sa sarili niyang pagkatao. Huminga ng malalim si Patricia bago tumayo. Kung ganon, sisimulan natin ang totoong laban. At sa puntong yon, alam nilang hindi nito basta legal battle lang. Isa na itong digmaan laban sa katiwalian at maaaring ilagay nito sa panganib ang kanilang buhay. Ilang araw matapos ang revelasyong si Lieutenant Mr. Cruz ang may hawak ng ebidensya,
Nakaupo si Ryan sa isang maliit na cafe malapit sa law firm ni Patricia. Pinagmamasdan niya ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi niya akalaing may isang taong tulad ni Patricia ang mag-aaksaya ng oras para ipaglaban ng isang taong tulad niya. Nang bumukas ang pinto ng cafe, agad niyang nakita ang pamilya na figura ni Patricia. Naka-blazer pa rin, mukhang pagod pero matatag. Umupo ito sa harap niya, inilapag ang kanyang bag at tumikhim. Anong kailangan mo? Bahagyang natawa si Ryan. Matalas pa rin ang dila nito pero sanay na siya. Wala. Gusto lang kitang pasalamatan. Tumaas ang kilay ni Patricia. Para saan? Para sa lahat. Alam kong wala kang obligasyong tulungan ako. Wala kang utang na loob sa akin. Wala kang kailangang patunayan. Pero nandito ka pa rin. Napatingin si Patricia sa kanya. Tila hindi sanay sa ganong klaseng pagpapasalamat. Sa buong karera niya, madalas siyang binabayaran ng malaki para gawin ang trabaho niya. At hindi niya kailanman inaasahan ng isang taos-pusong pasasalamat mula sa isang taong wala namang maibibigay na kapalit. Huwag mong bigyan ng masyadong malalim na kahulugan ng lahat ng ginagawa ko. Ginagawa ko lang trabaho ko. Hindi. Alam nating pareho na pwede mo namang hindi gawin to. Pwede mong ipasa sa iba. Pwede mong talikuran. Pero hindi mo ginawa. Tinitigan niya ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Ryan ang bahagyang pagkalito sa mata ng abogada. Hindi ko rin alam kung bakit. Natahimik silang dalawa. Ang bigat ng sitwasyon ay naruroon pa rin, pero sa sandaling to, hindi na lamang tutungkol sa kaso. Tungkol na rin to sa tiwalang nabuo sa pagitan nila. Maya-maya, bumuntong hininga si Patricia at nagbalik sa kanyang tipikal na matigas na tono. Bumalik na tayo sa kaso. Wala tayong oras para sa sentimental na usapan. Napangiti si Ryan. Sanay na siya dito, ang abogadang laging nagtatago sa pagiging profesional at matigas ay may puso pa rin sa likod ng matigas na pananalita. Sige, anong plano natin? Kailangan nating lumapit sa isang independent investigator. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa pulisya dahil hawak ni Cruz ang lang tao doon. Pero kung makukuha natin ng CCTV footage mula sa kanya, magkakaroon tayo ng leverage. Ibig sabihin, haharapin natin si Nestor? Oo, at kailangan nating maghanda sa kung ano man ang maaaring mangyari. Muli silang nagkatitigan. Alam nilang hindi ito magiging madali, pero wala nang atrasan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Ryan na hindi na siya nag-iisang lumalaban. At para kay Patricia, ito ang unang beses na hindi lang ito tungkol sa pagkapanalo ng isang kaso, kundi tungkol sa tunay na hustisya. Isang gabi, nasa loob ng kanyang sasakyan si Patricia. Nakatitig si Manibela habang pinoproseso ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lieutenant Nestor Cruz. Alam niyang delikadong hakbang na gagawin nila. Si Cruz ay hindi lang isang ordinaryong pulis, malalim ang koneksyon nito sa ilang opisyal at malaking tsansang gagawin nito ang lahat para maitago ang ebidensya. Sa tabi niya ay nandoon si Ryan na tahimik na nakatanaw sa bintana. Hindi siya nagsasalita, pero alam ni Patricia ang mabigat ang iniisip nito. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Dahan-dahang tumingin si Ryan sa kanya. Matagal na ako natatakot, attorney. Ilang taon na ako natakot. Natakot ako lumaban. Natakot ako magsalita. Pero kung hindi ko harapin ngayon, kailan pa? Hindi siya nakasagot agad. Kahit anong gawin niyang pagtago sa likod ng pagiging isang abogada, hindi niya may tatangging may paghanga siyang nararamdaman para kay Ryan. Hindi bilang isang inosenteng lalaki na napagbintangan, kundi bilang isang taong handang harapin ang multo ng nakaraan para lang sa katotohanan. Huminga ng malalim si Patricia at sinimula ng makina ng sasakyan. Sige, puntahan natin si Cruz. Ang meeting place na napili ni Cruz ay isang lumang warehouse sa gilid ng lungsod. Pagkababa ni Patricia at Ryan mula sa sasakyan, agad nilang napansin ang isang lalaking nakatayo sa anino ng poste ng ilaw. Si Lieutenant Nestor Cruz. Matangkad, mayabang ang tindig, at may bahagyang ngisi sa labi na tila ng iinsulto. Tumawa pa ito ng mahina. Aba. Hindi ko akalaing makikita tayo ng ganito, Ryan. Humigpit ang panga ni Ryan at halatang pinipigilan ng galit. Alam mong kaya naming buksan ulit ang kaso. Ibalik mo ang CCTV footage. CCTV footage? Aling CCTV footage? Alam mong may kopya ka ng footage na yun, Nestor. Alam mong inosente ako. Inosente? Sa mata ng batas, kriminal ka, Ryan.
At ang batas, hindi laging patas. Alam kong ikaw ang tunay na salarin. May ilang saksi na kami nakausap. At sa oras na mahanap namin ng tamang ebidensya, tapos ka na. Naningkit ang mga mata ni Cruz. Alam niyang hindi ito mga ordinaryong banta. Kung may isang taong may kakayahang ilantad ang baho niya, si Patricia yon. Matapang ka rin pala, Attorney Villanueva. Pero alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong masyadong nakikialam? Kasabay ng mga salitang yon, lumabas mula sa anino ang dalawang lalaki naka-jacket, mukhang mga tauhan ni Cruz. Huwag mong idamay sa Patricia rito. Akong gusto mong patahimikin, hindi ba? Hindi siya. Ryan, hindi mo kailangang gawin to. Pero hindi siya umalis sa likod ni Ryan. Kahit na abogado siya at hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon, hindi siya uurong. Ang tapang ninyo. Pero wala naman kayong ebidensya. Kahit lumapit pa kayo sa media o sa korte, wala kayong laban. Sa tingin mo ba? Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bag at pinindot ang isang button sa screen. Mula sa speaker nito, lumabas ang boses ni Cruz. Ang buong pag-uusap nila ay na-record pala ni Patricia. Inosente. Sa mata ng batas, kriminal ka, Ryan. At ang batas, hindi laging patas. Napatigil si Cruz. Ang dati niyang ngisi ay agad na palitan ng iritasyon. Alam kong hindi sapat to para ipakulong ka. Pero sapat na to para sirain ang pangalan mo. At naniniwala akong may iba pang ebidensyang lulutang na hindi mo kontrolado. Sinusubukan mo ba akong blackmailin, abogada? Hindi. Sinusubukan kitang bigyan ng pagkakataon. Nagkatitigan sila. Alam ni Cruz na kung hindi siya kikilos, maaaring lumala ang sitwasyon. Anong gusto niyo? Ibalik mong ebidensya. Linisin mong pangalan ko. Nagtagal pang tensyon bago tuluyang bumuntong hininga si Cruz. Fine. Pero tandaan mo to, Ryan. Hindi ibig sabihin na malinis ka na. Ligtas ka na. At hindi ibig sabihin na pulis ka. Untouchable ka. Tinitigan sila ni Cruz bago naglakad palayo. Kasunod ang kanyang mga tauhan. Hindi ito simpleng panalo, pero isa itong hakbang patungong sa hustisya. Habang nakatayo sila sa gitna ng dilim, napatingin si Ryan kay Patricia. Salamat, Patricia. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan. Hindi pa tapos to. Pero kahit papilit niyang tinatago, alam niyang sa gabing to, hindi lang isang kasong nabago, kundi pati ang kanyang pananaw sa hustisya at marahil pati na rin ang puso niya. Hindi pa tapos ang laban, pero isang malaking hakbang ng ginawa ni Ryan at Patricia. Matapos ang enkwentro kay Lieutenant Mr. Cruz, natanggap nilang isang email mula sa isang anonymous sender. Isang video file na tila nagmula sa isang backup ng CCTV footage na nawala. Nang buksan nila ito, lumitaw ang isang malinaw na eksena. Sa isang madilim na iskinita, may isang lalaking may hawak ng baril at hindi si Ryan ang nandoon. Si Mr. Cruz mismo ang bumaril sa biktima. Natahimik sina Patricia at Ryan habang pinapanood ito sa opisina ng abogada. Para kay Ryan, parang unti-unting lumuluwag ang matagal nang nakapulupot na tanikala sa kanyang liig. Para naman kay Patricia, isang panibagong sigaw ng hustisya ang kailangang iparinig sa mundo. Eto na yun, Patricia. Eto nang katapusan ng bangungot ko. Napatingin si Patricia sa kanya. Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata ni Ryan. Isang taong napagod ang lumaban pero hindi kailanman sumuko. Hindi pa, pero malapit na. Pagkatapos ng mahabang araw, niyaya ni Patricia si Ryan sa kanyang kondo para makapagpahinga at makapagplano ng mas maayos. Simple lang ang lugar niya. Minimalist, malinis, at halatang bihira siyang magstay roon ng matagal. Habang nakaupo si Ryan sa sofa, lumapit si Patricia dalang 2 baso ng whiskey. Wala akong kape sa ngayon eh. Whiskey lang meron. Napangiti naman si Ryan. Whiskey? Akala ko ba seryoso kang tao? Hindi mo ba alam? Mas seryoso ang mga taong mahilig sa whiskey. Natawa si Ryan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya yung dating takot at laging nasa depensa. Sa tabi ni Patricia, kahit sandali, alam niyang may pahinga. Alam mo, Patricia, hindi mo naman kailangan gawin lahat to para sa akin eh. Alam ko. Pero ginawa mo pa rin. Tumahimik silang dalawa. Tanging ang malamlam na liwanag ng cityscape sa labas ng bintana lamang ang nagbibigay ng init sa paligid. Nagbuntong hininga si Ryan. Noong nasa loob ako ng kulungan, iniisip ko kung may isang tao bang naniniwala sa akin.
Isang tao lang. At hindi ko aakalain ikaw yun. Dahan-dahang bumaling ang tingin ni Patricia sa kanya. Hindi ko rin inakalang magiging ganito ako seryoso sa kaso mo. Nagkatitigan sila. Walang nagsasalita, pero tila may isang bagay sa pagitan nila. Isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag, pero ramdam nilang pareho. Huwag mong sabihin, may gusto ka na sa akin, Attorney Villanueva. Natawa naman ng mahina si Patricia at umiling. Huwag ka nga assuming. Pero hindi niya inaalis ang tingin sa kanya. Dahan-dahang nilapag ni Ryan ang baso sa lamesa, saka lumapit ang bahagya kay Patricia. Hindi siya nagmamadali. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili nitong umatras kung hindi niya gustong nangyayari. Pero hindi umatras si Patricia. Pero kung sakali? Hindi sumagot si Patricia. Sa halip, siyang gumawa ng unang hakbang. Sa isang dahan-dahang paglapit at sa isang sandaling pagtitig sa mga mata ni Ryan, doon na nga tuluyang naglapat ang kanilang mga labi sa isang banayad, maingat at puno ng emosyong halik. Isang halik na hindi lang simpleng pisikal, kundi isang pangakong hindi nila iiwan ang isa't isa sa laban na to. At sa gabing yon, hindi lang isang kaso ng hustisyang nagbukas, kundi isang bagay na mas malalim, mas personal, at mas mahirap ipaglaban kaysa sa batas. Kinabukasan, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng kondo na bumabagsak sa mukha ni Ryan habang tahimik siyang nakahiga sa sofa. May kumot siyang nakabalot sa katawan, pero hindi niya maalala kung kailan yun nilagay. Ang huling naaalala niya lang ay ang mainit na halik ni Patricia at ang pakiramdam ng seguridad sa tabi nito. Napangiti siya. Mula sa kusina ay naamoy niya ang amoy ng kape. Napabangon siya at napatingin sa direksyon ng amoy at doon niya nakita si Patricia, naka-white oversized shirt at shorts. Nakatayo sa harap ng coffee maker habang seryosong binabasa ang isang papel. Hindi mapigilan ni Ryan ang mapangiti. Kahit simpleng umaga lang na to, pakiramdam niya ay para siyang nasa ibang mundo. Isang mundong hindi puno ng takot, kundi ng isang tahimik at masayang simula. Good morning, Attorney. Napatingin si Patricia sa kanya at bahagyang nagtaas ng kilay, pero hindi maitatanggi may bahagyang ngiti sa labi nito. Oh, nagising ka na pala, Mr. Ex-Convict. Napailing si Ryan. Kahit kailan, hindi talaga magpapatalo si Patricia. Tumayo siya mula sa sofa at naglakad papunta sa kusina. Mukhang ang bait mo ngayon ah. Pinagtabi mo pa ako ng kumot kagabi. Hindi ako yon, baka multo. Grabe ka naman, Attorney. Pero salamat. Iniabot naman agad ni Patricia ang isang tasa ng kape kay Ryan. Oh, inumin mo muna yan. Libre lang yan. Tinanggap naman agad ni Ryan ang tasa at napangiti. Salamat. Sa lahat. Napatingin si Patricia sa kanya. Tila may gustong sabihin, pero mas pinili nilang niyang uminom ng kape. Alam mong hindi pa tayo tapos, hindi ba? Marami pa tayong kailangang gawin. Alam ko. Pero gusto ko lang tong sandaling to. Yung kahit isang umaga lang, hindi ko maramdaman na isa akong kriminal na kailangang patunayan ng sarili ko. Gusto ko lang maramdaman na normal ako. At kasama kita. Natahimik si Patricia. Hindi niya alam kung dahil ba sa kape o sa sinabi ni Ryan, pero parang uminit ang kanyang pakiramdam. Huwag kang masyadong madrama, hindi bagay sa'yo. Ngunit hindi pa rin inaalis ni Ryan ang kanyang tingin sa kanya. At ikaw, bagay ba sa'yo ang gantong setup? Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ryan sa kanya, halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Yung mga taong nagpapasalamat sa'yo. May taong tumitingin sa'yo hindi lang bilang isang matapang na abogada, kundi bilang isang babae. Isang taong hindi lang magaling sa courtroom, pero magaling ring magbigay ng sipa kung hindi ka titigil sa pang-asar dyan. Natawa naman si Ryan ng mahina pero hindi siya umatras. Alam mong hindi lang to biro, Patricia. Tumikim si Patricia, saka bumalik sa pagbabasa ng papel. Tapos na ang break mo, Mr. Ex-Convict. Balik na tayo sa kaso. Alam niyang umiiwas siya, pero paano ba niya aaminin sa unang pagkakataon? Hindi lang ang kaso ni Ryan ang pinoproblema niya. Paano ba niya ipapaliwanag na natatakot siya? Hindi dahil sa laban nila kay Cruz, kundi sa nararamdaman niyang unti-unting bumibigay sa presensya ni Ryan. Sa opisina ni Patricia, nagbalik siya sa kanyang trabaho. Muling binilikan ng ebidensya at inayos ang plano para maipresenta ito sa tamang korte. Pero kahit gaano sila kaseryoso sa kaso, hindi maitatangging may nagbago sa pagitan nila. Sa tuwing nagkakasalubong ang tingin nila, may kakaibang tensyon. Sa tuwing magkalapit sila,
parang may hindi nakikitang pwersa nagpapalapit sa kanila. At kahit anong pilit ni Patricia ang ituon lang ang sarili sa trabaho, hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagtitig ni Ryan sa kanya. Hindi lang bilang isang abogada, kundi bilang isang taong gusto nang makasama ng mas matagal kaysa sa isang kaso lang. Pero handa ba siyang sumugal sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin? At handa ba siyang harapin ang katotohanang maaring hindi lang hustisya ang dahilan kung bakit ayaw niyang mawala si Ryan sa buhay niya? Hindi pa niya alam. Pero ang sigurado siya, hindi niya maikakailangan may nangyayari na sa puso niya kahit gaano pa niya gustong pigilan yun. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalim ang koneksyon ni na Patricia at Ryan habang patuloy silang nagtatrabaho sa kaso. Lagi silang magkasama, sa opisina, sa korte, sa mga meetings, at kahit sa mga tahimik na gabi sa kondo ni Patricia kung saan pinag-aaralan nila ang bawat ebidensya. Pero kasabay ng lumalalim nilang samahan, lumalakas din ang tensyon sa paligid. Mula naman ang malaman ni Lieutenant Cruz na may hawak silang ebidensya, may mga hindi kilalang sasakyan na laging nakaparada malapit sa opisina ni Patricia. Ilang beses na rin niyang napansin na parang may sumusunod sa kanya. Alam nilang hindi na sila ligtas at alam nilang hindi sila maaaring magkamali. Isang gabi sa kondo ni Patricia, nasa sala lang si Patricia, nakaupo sa sahig habang inaayos ang mga dokumento. Tahimik yung binabasa ang isang affidavit mula sa isa sa mga testigo. Sa kabilang banda, nakaupo si Ryan sa sofa at tahimik na pinagmamasdan siya. Alam mo bang napaka-intense mong magtrabaho? Napatingin si Patricia sa kanya, kita ang bahagyang pagod sa kanyang muka. Ano bang gusto mong gawin ko? Sumayaw ng bali habang nagbabasa? Hindi naman. Pero minsan, gusto kitang piliting magpahinga. Hindi ko yan kayang gawin. At saka, bakit parang ang tahimik mo ngayon? Hindi ka na nang aasar. Kasi iniisip kita. Napahinto si Patricia. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Ano? Iniisip kita. Kung paano mo ako pinaglaban. Kung paano mo ginawang personal ang kaso ko. Kahit hindi mo naman talaga kailangan gawin. At kung paano mo ako hinayaang manatili sa buhay mo. Kahit alam mong may panganib. Napalunok si Patricia. Hindi siya sanay sa gantong usapan. Hindi siya sanay na siyang nagiging sentro ng atensyon. Kaya umiwo siya ng tingin. Huwag mo nga akong iturig na santo, Ryan. Hindi yan bagay sa akin. Pero bagay ka sa akin. Nagtagpo ang tingin nila. Wala sa plano ni Patricia ang pakiramdam na to. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang hindi niya maipaliwanag na kaba. Ryan. Dahan-dahang lumapit si Ryan sa abogada at bahagyang yumuko. May isang bagay na akong gustong linawin bago pa maging huli ang lahat. Ano yun? Mahal kita. Nag-freeze si Patricia. Alam niyang may namamagitan na sa kanila pero hindi niya inakalang maririnig niya ito ngayon at sa ganito pang sitwasyon. Ryan, hindi mo kailangang sumagot. Hindi mo kailangang ipilit kung hindi mo nararamdaman. Pero gusto ko malaman mo, kahit minsan lang, na may isang lalaki nagmamahal sa'yo nang walang hinihinging kapalit. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ng nila ay ang marahang tunog ng oras ng silingding at ang papalalim na paghinga nilang dalawa. Naramdaman ni Ryan ang paggalaw ni Patricia hindi para palayo, kundi para marahang lumapit. Nang hindi nag-aalinlangan, iniligay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Ryan at dahan-dahang inilapit ang kanyang labi sa kanya. Isang mainit, marahan at puno ng damdaming halik ang naganap sa pagitan nila. Hindi ito isang bagay na pinag-isipan nila o binalak. Ito isang bagay na nararamdaman nilang pareho. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakatitig lang sila sa isa't isa. Kapwa tahimik, pero puno ng emosyon. Wala nang atrasan to, Ryan. Hindi ako atras kung ikaw ang kaharap ko. At sa gabing yun, sa gitna ng panganib, sa gitna ng isang laban na hindi pa natatapos, may isang bagay silang sigurado. Hindi nilang hustisya ang kanilang pinaglalaban. Ipinaglalaban na rin nila ang isa't isa. Maagang nagising si Patricia kinabukasan. Nasanay siyang gumising ng maaga para sa trabaho, pero ngayong umagang ito, ibang pakiramdam ang bumungad sa kanya. Mas magaan, mas mainit, mas hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Sa tabi niya, mahimbing pa rin natutulog si Ryan. Nakahiga ito sa sofa gamit ang isang una na kinuha niya kung saan. May bahagyang kulubot sa kanyang noo na parang kahit sa pagtulog ay hindi pa rin lubusang mapakaling isip niya. Hindi naman mapigilan ni Patricia ang mapangiti ng bahagya. Alam niyang mali.
Hindi sila dapat naging ganito kakomplikado habang nasa gitna ng isang kaso. Pero paano mo pipigilin ng isang bagay na kusa na lang nangyayari? Lumapit siya ng bahagya at marahang hinaplos ang noo ni Ryan na para bang sinusubukang burahin ang alinmang alalahaning nakaukit doon. Ngunit bigla siyang napapitik nang magsalita ito. Kung gusto mo akong hawakan, attorney, huwag mo nang bitinin. Nagmulat ng mata si Ryan at may pilyong ngiti sa labi. Gising ka na pala. Akala ko seryoso ka na natutulog dyan eh. Seryoso ako. Sa'yo. Napailing si Patricia pero hindi niya may tatangging may kung anong init ang gumagapang sa kanyang dibdib. Huwag kang masyadong kumpiyansa. Hindi ibig sabihin ng isang halik kagabi. Wala nang kasunod. Napasinghap si Patricia pero bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok ang pumunit sa katahimikan. Agad na nagpalitan ng tingin si Ryan at Patricia. Napansin ni Patricia ang biglang pagseryoso ng mukha ni Ryan. May inaasahan ka bang bisita? Wala. Muling bumagsak ang tatlong sunod-sunod na katok. Ngunit, mas malakas na ngayon. Dahan-dahang tumayo si Ryan mula sa sofa. Mabilis na kinuha ang hoodie na nasa gilid at sinuot to. Samantalang si Patricia naman ay kinuha ang isang maliit na baril na nakatago sa drawer ng kanyang lamesa. Huminga siya ng malalim bago marahang lumapit sa pinto. Attorney Villanueva, pulis po to. Kailangan namin kayo makausap. Napakunot-no si Patricia. Hindi siya basta-bastang nagbubukas ng pinto, lalo na kung hindi inaasahan ng bisita. Ano pong kailangan nyo? May impormasyon po kaming natanggap na may ex-convict na natatago sa unit po ninyo. Napatingin si Patricia kay Ryan na ngayon ay nakakunot na rin ang noo. Masyadong mabilis. Hindi pa nga natin inilalabas ang ebidensya. Pero alam nilang magkasama tayo. Ibig sabihin, may naniniktik sa atin. Attorney Villanueva, kung wala kayong tinatago, buksan ninyong pinto. Pero alam ni Patricia na hindi to basta-bastang pulis. Hindi to isang lehitimong operasyon. Ito isang babala. Huminga siya ng malalim bago bumaling kay Ryan. Alam mong wala tayong choice dito, di ba? Kailangan nating lumabas. Pero kailangan nating maging matalino. Anong plano mo? Ipagkatiwala mo sa akin ang lahat. Dahan-dahang binuksan ni Patricia ang pinto at bumungod sa kanyang tatlong lalaking nakasuot ang civilian clothes pero may badge na nakasabit sa sinturon. Mukha silang pulis pero hindi niya kilala ang sinuman sa kanila. May warrant ba kayo? Ang lalaking nasa gitna, matangkad, matikas ang tindig at halatang veterano ay ngumiti ng bahagya. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng warrant para sa isang taong ex-convict. Hindi ba, attorney? Napangiti naman si Patricia. Sa tingin ko, kailangan mo ng magandang argumento sa ganyan kung gusto mong ipitin ako sa sarili kong bahay. Pumikit saglit ang lalaki bago tumingin sa kanyang dalawang kasama. Sige, huwag na nating patagalin to. Sa isang iglap, mabilis na hinugot ng lalaki ang kanyang baril mula sa tagiliran. Pero mas mabilis si Patricia. Bago pa niya maitapat ang baril sa kanya, isang malakas na hampas mula sa hawak ni Patricia ang tumama sa kanyang pulso. Dahilan para bumagsak ang baril sa sahig. Kasabay nito, isang malakas na suntok mula kay Ryan ang dumapo sa mukha ng isa pang lalaki. Patricia, takbo! Agad silang kumilos. Si Patricia ay mabilis na sinipa ang baril palayo bago hinila si Ryan papasok sa fire exit. Ang huling narinig nila ay ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Huwag hayaang makatakas ang dalawa. Itumba sila. Hingal na hingal sina Patricia at Ryan habang patuloy na tumatakbo palayo sa kondo. Malamig ang hangin sa umagang yon pero pareho silang pinagpapawisan. Nang marating nilang isang madilim na sulok, sandali silang sumandal sa pader, nakapwa-habol ang hininga. Anong plano mo ngayon, attorney? Hindi tayo pwedeng bumalik sa kondo. Alam nila kung nasa na tayo. Kailangan nating ituloy ang kaso. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan natin. At pagkatapos ng lahat ng to, ano na tayo? Napatigil si Patricia. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Pero alam niya ngayon ay hindi lang hustisya ang pinaglalaban nila. Huminga siya ng malalim bago marahang hinawakan ng kamay ni Ryan. Tapusin na muna natin to. Pagkatapos, aalamin natin ang sagot dyan sa tanong mo, okay? Nasa kapahamakan pa tayo, Ryan. Saka ng love story natin. Natawa naman ng bahagya si Ryan kahit naroon pa rin ang kaba sa kanyang sistema. Buti nilang nasa bulsa kong cellphone ko. Tatawagin ko si Daniel. Ipapasa ko sa kanyang ebidensya. Siya na munang kikilos. At iyon na nga ang ginawa ni Patricia. Kaya naman kinagabihan,
Habang nakasilong sila sa isang safe house, tahimik na pinagmamasan na Patricia at Ryan ang balita sa telebisyon. Matapos ang ilang taong pagtatago ng katotohanan, lumabas ang ebidensyang magpapatuloy ng katiwalaan sa loob ng PNP at ang pagkakakulong ni Ryan Mercado sa isang kasong hindi niya ginawa. Halos hindi makapaniwala si Ryan habang pinapanood ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Isa-isang pinakita sa screen ang mga pangalan ng pulis at opisyal na sangkot, kasama ang mukha ng lalaking dating nagbantang papatayin sila. Panalo tayo. Napangiti si Patricia, pero alam niyang hindi pa ito ang dulo ng laban. Oo, pero hindi pa tayo pwedeng mag-relax. May mga tao pa rin kailangang mapanagot at siguradong may magtatangkang gumanti. Napatingin si Ryan sa kanya. Alam niyang tama ito. Ang mga taong itinumba nila ay hindi basta-bastang susuko. Anong susunod natin gagawin? Dapat kang lumabas sa publiko, Ryan. Hindi lang sa media, kundi sa korte. Kailangan mong ipakita sa lahat na hindi ka kriminal, na ikaw ang totoong biktima. At paano kung may sumubok pa rin patayin ako? Kaya nga hindi kita iiwan. Nagtagpo ang mga mata nila. Ramdam nila parehong hindi lang ito tungkol sa kaso. Salamat, Patricia. Alam mong hindi ko kailangan gawin to, di ba? Pero ginawa ko, kasi alam kong dapat. Napangiti si Ryan bago marahang hinawakan ng kamay niya. Dahil alam mong hindi lang to tungkol sa batas. Tungkol din to sa ating dalawa. Natahimik ang dalaga, pero hindi na kailangang sumagot. Dahil sa sandaling yun, alam nilang pareho na ang laban nila ay hindi lang para sa hustisya, kundi para sa isa't isa. Kinabukasan, naghanda ni si Patricia para sa pagsasalita ni Ryan sa media. May press conference silang pinuntahan sa isang mataas na gusali ng Maynila. Ngunit habang papasok sila sa lobby, isang lalaki ang lihim na sumusunod sa kanila. Sa sulok ng kanyang mata, napansin ni Ryan ang pamilyar na anino. May sumusunod sa atin. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa ni Patricia at doon nila napagtantong kahit tapos na ang kaso, hindi pa rin tapos ang panganib. May isang taong nagmamatyag at may isang taong ayaw pa rin bumitaw sa laban. Nang maramdaman ni Ryan ang presensya ng lalaking sumusunod sa kanila, agad niyang hinila si Patricia palayo sa main entrance ng gusali. Ryan, anong... May nagmamatsyag sa atin. Kailangan nating lumayo bago pa siya makagalaw. Napalunok si Patricia at marahang tumingin sa paligid. May ilang mamamahayag at mga tauhan ng security sa paligid, pero hindi sapat ang bilang nila para tiyakin ang kaligtasan nila. Dahan-dahang lumingin si Ryan at doon niya nakita ang lalaking nakasuot na dark blue hoodie. May suot na itim na face mask at nakatayo sa may haligi ng building, nakatingin ng diretso sa kanila. Tila may kung anong bumigat sa loob ni Ryan. Alam ko kung sino yan. Sino siya? Isa sa mga dating kasama ni Nestor. Isa sa mga nagpakana ng lahat ng to. Mas lalong tumindi ang kaba ni Patricia. Ang press conference na dapat sana'y magtatapos sa laban na ito ay tila naging panibagong simula ng panganib. Walang atrasan, Ryan. Tumuloy tayo sa press con. Nagkatinginan sila. Alam nilang hindi nila maaaring patagalin pang pagkamit ng hustisya at lalong hindi sila dapat magpatalo sa takot. Sa harap ng media, buong tapang na humarap si Ryan sa kamera. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtatago. Ako si Ryan Mercado. Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako sa isang impyerno ng kasinungalingan. Inakusahan ako ng isang krimen na hindi ko ginawa. Ngunit sa tulong ni Attorney Patricia Villanueva, lumabas ang katotohanan. Hindi na ako kriminal sa mata ng batas. Pero ang tanong, ilan pang katulad ko na hindi mabibigyan ng boses? Naging tahimik ang buong silid. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ryan ay parang dagok sa mga taong nanunood at nagbabantay ng kaso niya. Kaya nandito ako ngayon, hindi lang para linisin ang pangalan ko. Nandito ako para ipaglaban ang mga taong gaya ko, mga inosenteng nalugmok sa isang sistemang bulok at puno ng katiwalian. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng press conference. Ramdam ang bigat ng kanyang mensahe. Habang pinapanood siya ni Patricia mula sa gilid ng entablado, napangiti siya ng bahagya. Ngunit isang malamig na pakiramdam ang biglang gumapang sa kanya. May kakaiba sa paligid. Napatingin siya sa audience. Doon niya nakita ang lalaking naka-blue hoodie na dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang kamay nito ay nakapasok sa loob ng kanyang jacket na parang may hinahanap o may hawak. Nalaglag ang puso ni Patricia. Ryan! Isang putok ng baril ang pumailan lang sa silid. Nagsigawan ng mga tao, nagkagulo. At sa isang iglap, humandusay si Ryan sa entablado. May dugo sa kanyang tagiliran. Agad na pasigaw si Patricia
at agad siyang sumugod palapit. Hawak-hawak ang dugo ang katawan ni Ryan. Patricia, Hindi ngayon. Mabilis na rumispondi ang mga security, ang gunman na dakip. Pero para kay Patricia, walang ibang mahalaga sa sandaling yon kundi ang lalaking yakap niya ngayon. huwag kang umiyak. Alam kong lalaban ka pa rin. Oo, pero hindi ko kayang ipaglaban to nang wala ka. Kaya kailangan mong mabuhay, Ryan. Makalipas ang ilang oras, nasa loob na ng ICU si Ryan. Nasa labas naman ng kwarto si Patricia at hindi mapakali. Ilang sandali pa biglang dumating si Daniel na may dalang isang papel. Attorney, may nakuha kami impormasyon tungkol sa gunman. Tumingin siya kay Daniel habang ang puso niya ay bumilis ang tibok. Sino siya? Huminga ng malalim si Daniel bago nagsalita. Siya ang nawawalang testigo sa kaso ni Ryan 5 taon nang nakakalipas. Nanlaking mata ni Patricia. Ano? At bago siya madala sa kulungan, sinabi niya sa mga pulis ang isang bagay na mas lalang gugulantan sa'yo. Hindi si Lieutenant Nestor Cruz ang tunay na utak ng lahat ng to. May mas mataas pang tao ang nag-utos sa kanya. Sino? Sino siya? Tumingin si Daniel sa kanyang diretso at ang sabihin niyang pangalan, parang bumagsak ang mundo ni Patricia. Ang taong nagplano ng lahat ng to ay isang taong malapit sa'yo. Nagtagpo ang tingin nila at doon, alam ni Patricia na hindi pa tapos ang laban. Madilim pa ang langit nang magising si Patricia mula sa matagal na pagbabantay sa ospital. Ilang araw na siyang halos hindi natutulog at palaging nakabantay kay Ryan. Nasa ICU pa rin ito, pero ayon sa doktor, ligtas na siya sa panganib. Napatingin siya sa loob ng kwarto kung saan nakahiga si Ryan, tulog, pero may bahagyang kulay na sa kanyang muka. Sa unang pagkakataon mula nang barilin siya, bumalik ng konting sigla sa kanya. Sa bawat segundo ng katahimikan, parang lalo niyang naramdaman kung gaano siya natakot, kung gaano niya hindi matanggap kung sakaling nawala si Ryan. Huwag mo na akong takutin ng ganito, please. Akala niya ay tulog pa rin si Ryan, kaya nagulat siya nang marinig ang mahina nitong tinig. Bakit? Miss mo na ako? Napasingap si Patricia at napaluha sa tuwa. Ikaw ha? Kakagising mo lang pero may gana ka pang maasar. Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Siyempre naman. Akala mo madali para sa akin na makita kang duguan at halos wala ng buhay? Biglang humina ang boses ni Patricia at kahit anong pigil niya, may isang luha pa rin pumatak mula sa kanyang mata. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Ryan at kahit mahina pa siya, iniangat niya ang kanyang kamay at marang hinawakan ng kamay ni Patricia. Salamat, Patricia. Para saan? Sa lahat. Hindi mo ako iniwan. Sa pagsugay mo sa akin. Sa pagtulong mo linisin ang pangalan ko. Kahit alam mong delikado. Basta, pag gumaling ka na, kailangan mong bayaran lahat ng stress na binigay mo sa akin, ha? Paano? Gusto mo ba ng libreng dinner date? Natigilan si Patricia. Hindi niya alam kung nagbibiro lang si Ryan o seryoso ito. Pero ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay parang totoo. Ryan? Ano, Patricia? Bawal ba akong umamin ng nararamdaman ko? Nagtagpo ang mga mata nila at sa sandaling yon, kahit wala silang sinasabi, parang naiintindihan na nilang isa't isa. Magpagaling ka muna, tapos saka na natin pag-usapan yan. Napangiti si Ryan at mas hinigpitan pa ang hawak sa kamay ni Patricia. Deal. Matapos ang kanilang tahimik na sandali, bumalik sa isip ni Patricia ang sinabi ni Daniel. Ang tunay na mastermind sa kaso ni Ryan, ang totoong nag-utos kay Lieutenant Mr. Cruz, ay isang taong malapit sa kanya. Bumigat muli ang pakiramdam ni Patricia. Hindi niya lubos na akalaing ang paglutas niya sa kaso ni Ryan ay konektado rin pala sa kanya. Ang pagkakadamay ni Ryan sa lahat ng ito ay aksidente lamang, pero hindi niya inakalang ito pang magiging daan para sa isang bangungot ng kanyang buhay. Ang taong yun, ang kapatid ng kanyang yumaong ama, ang taong hinahangaan niya, ang taong naging mentor niya sa larangan ng batas, at ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Si Attorney Salvador Villanueva, ang highly respected at tanyag na abogado, ang mismong nasa likod ng lahat ng kasamaang to. Bumalik naman sa kanyang wisyo sa Patricia nang hawakan ni Ryan ang kanyang kamay. May problema ba? Babalik ako mamaya, okay? Ibibili na muna kita sa mga nurses, ha? Don't worry, you're safe here. May mabantay ka. Saan ka pupunta? Kakausapin ko si Daniel. May kailangan akong makita. Tumango naman agad si Ryan bilang tugon.
Nasa isang conference room si Patricia, tahimik na nakatingin sa ebidensyang inilatag ni Daniel sa harap niya. Mga bank records, confidential files, at recorded conversations. Lahat ay nag-uugnay kay Salvador sa sindikato ng mga korap na pulis, kasama si Lieutenant Cruz. At ang lalaking pinatay mismo ni Lieutenant Cruz ay isa sa mga kasama nilang gusto nang ilaglag ang kanilang maling gawain. Bakit niya ito ginawa? Dahil pera at kapangyarihan ng habol niya. Alam mo bang isa siya sa mga nagpasimuno ng isang malaking network ng iligal na gawain? Hindi lang si Ryan ang naging biktima nito. Maraming inosenteng ipinakulong, ginamit, at pinatahimik para protektahan ng mga taong nasa taas. Napalunok si Patricia. Ang sakit ng dibdib niya na para bang tinutusok ng matatalim na karayom. Paano niya ipoproseso ito? Ang lalaking nagbigay gabay sa kanya bilang isang abogado ay siya ring mismong taong bumuo ng kasinungalingang nagwasak sa buhay ni Ryan. Makalipas ang ilang araw, hindi na nakatiis si Patricia. Pumunta siya sa opisina ni Salvador. Tahimik niyang tinanaw ang lalaking nakaupo sa kanyang malaking leather chair. Oh, Patricia, hindi kita inaasahan ngayon. Akala ko ba abala ka sa kaso ni Ryan Mercado? May bahagyang ngiti sa labi nito, pero ramdam ni Patricia ang lamig sa boses nito. Huwag ka nang magpanggap dito, Salvador. Napatingin ng matalim si Salvador. Alam ko ng lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalit sa pagitan nila. Matagal ko nang alam na darating tayo sa puntong to, Iha. Bakit mo ginagawa to? Isa kang respetadong tao, Tito. Hinahangaan kita. Patricia, hindi mo na iintindihan ng mundo. Hindi lahat ng kaso ay tungkol sa tama at mali. Minsan, ang hustisya ay isang laro. At ang mamahihinang pilyon ang natatalo. Ako, isa akong hari sa larong to. Nanginginig ang kamao ni Patricia. Mahal niya ang kanyang Tito Salvador, pero hindi niya kayang tiising hindi ito managot lalo na't maraming inosenteng taong nadamay. Yun ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang hari? Samantalang napakaraming inosenteng nasirang buhay dahil sa'yo? Kung hindi akong gagawa, iba ang gagawa, Patricia. Sa mundong to, dalawa lang ang pagpipilian. Ikaw ba ang kakain o ikaw ang kakainin? Tumayo si Patricia at mariing tumingin sa kanya. At anong plano mo ngayon? Aatakihin mo rin ako? Papatahimikin mo rin ako tulad ng ginawa mo sa iba? Hindi kita kailangang patahimikin, Iha. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo ako kayang pabagsakin. Ako ang batas sa bansang to. At kung susubukan mo akong kalabanin, magsisisi ka. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Patricia. Tingnan natin, Tito Salvador. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi kita na ipapakulong. Nagtagpo ang kanilang tingin. Isang labanang hindi lang tungkol sa hustisya, kundi isang personal na digmaan. Dahil ang laban na ito hindi lang tungkol kay Ryan. Ito ay laban ni Patricia mismo, laban sa lalaking tinuring niyang pangalawang ama. Pag-alis niya ay agad niyang tinawagan si Daniel. Daniel, ihanda mo na ang lahat. Ihahain na natin ang kaso laban kay Attorney Salvador Villanueva. Ilang araw matapos ihain ang kaso, pumutok sa balita ang iskandalo. Tanyag na abogado, sangkot sa malawakang katiwalian. Attorney Salvador Villanueva, inakusahan ng pang-aabuso sa batas. Mga ebidensya laban sa kanilang abogado, inilabas na. Nagimbal ang buong bansa sa revelasyong to. Ang isang taong respetado at hinahangaan ng marami ay ngayon nilalantad bilang isang kriminal. Sa araw ng pag-aresto, dumating siya sa opisina ni Salvador, kung saan nag-aabang ng mga otoridad. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Salvador. Nakaupo pa rin sa kanyang malaking upuan na tila hindi ba apektado. So, natapos na rin tayo sa larong to, Iha. Hindi to laro, Tito Salvador. At to ang hustisya. Tumayo si Salvador at tumingin sa kanya ng matagal bago tumawa ng mahina. At ano ngayon? Dahil ba naipakulong mo na ako, nagbago ng sistema? Sa tingin mo ba ititigil ang mga makapangyarihan sa paglalaro ng batas? Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado ako. Wala nang ibang inosenteng taong mabibiktima mo. Sa sandaling yon, pumasok ang mga otoridad at pinusasan si Salvador. Sa huling pagkakataon, nagkatitigan silang dalawa ni Patricia. At doon, nakita niya sa mata nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi takot, kundi panghihinayang. Napakagaling mong abogada, Patricia. Sayang, pwede sanang ikaw ang pumalit sa akin. Hindi ko kailangang maging katulad mo para maging magaling.
Mahal kita, Tito. Pero kailangan kong gawin ang trabaho ko. At sa wakas, tuluyan na ngang inaresto si Salvador. Ilang linggo matapos ang lahat, tahimik na nakatayo si Patricia sa rooftop ng ospital habang nakatingin sa papalubog na araw. Doon siya naabutan ni Ryan. Balita ko, matagumpay ang kaso ni Salvador. Siya na mismong kinatatakutan sa loob ng selda. Napangiti si Patricia pero hindi niya maikakailangang may kirot pa rin sa kanyang puso. Kahit masakit, ginawa kong tama. Isa akong abogada at ang trabaho ko ay ipaglaban ng katarungan kahit sino pang makakalaban ko. Hinawakan ni Ryan ang kamay niya. At hindi mo kailangang gawin yun mag-isa. Lagi ako nandito para sa'yo, Patricia. Tumingin siya sa lalaki sa harapan niya. Ang lalaking minsan niyang ipinaglaban at ngayon, kasama niya na sa panibagong yugto ng kanyang buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng gulo, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang depensa. Hinayaan niyang maramdaman ang init ng kamay ni Ryan at hinayaan niyang ngumiti, hindi bilang isang abogada, hindi bilang isang mandirigma ng hustisya, kundi bilang isang babaeng natutong lumaban hindi lang para sa iba, kundi para rin sa kanyang sariling kaligayahan. Ilang buwan matapos ang pagkakakulong ni Salvador, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Patricia. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang bagay na patuloy niyang iniisip, ang kinabukasan ni Ryan. Nang makalaya ito, wala siyang pamilyang babalikan, wala ring trabahong naghihintay. Pero hindi yun naging hadlang sa determinasyon ni Ryan na magsimula muli. At bilang taong matagal niyang ipinaglaban, hindi niya hahayaang mapunta ito sa wala. Maagang dumating si Ryan sa isang corporate office sa Makati. Suot ang bago niyang polo at slacks. Ito ang kanyang unang job interview matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Nakatayo siya sa harap ng elevator nang biglang bumukas ito at lumabas si Patricia. Naka-business attire, dala ang kanyang laptop at isang coffee cup. Nagulat siya nang makita ang lalaki. Kinakabahan ka ba? Medyo. Hindi ko kasi alam kung tatanggapin nila ako eh. Kahit graduate ako, may record pa rin ako sa kulungan. Kaya nga nandito ako, di ba? Iniabot niyang isang folder na may laman ng kanyang rekomendasyon para kay Ryan. Sinulat ko lahat ng kailangan nilang malaman, na hindi ka kriminal, na inosente ka, na karapat dapat kang bigyan ng pagkakataon. Nagkatinginan sila at sa sandaling yon, naramdaman ni Ryan kung paano siya pinaniniwalaan ni Patricia. Salamat, Patricia. Huwag ka munang magpasalamat. Ipanalo mo muna yung interview mo. Patricia? Kung matanggap ako, dinner tayo ha? Napataas ang kilay ni Patricia pero hindi niya napigil at mapangiti. Tingnan natin kung pasado ka muna. Ngumiti si Ryan at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam niya ay talagang may pag-asa na siyang bumuo ng bagong buhay. Makalipas ang ilang araw, dumating ang tawag na pinakahihintay ni Ryan. Natanggap siya sa kanyang trabaho bilang isang junior analyst sa isang finance firm. Halos hindi siya makapaniwala at ang unang taong gusto niyang tawagan ay si Patricia. Tama ka, pasado ako. Sa kabilang linya, narinig niyang mahina ang ngunit masayang tawa ni Patricia. Sabi ko sa'yo, di ba? So, kailan tayo magdi-dinner? Ang bilis mo namang maningil. Promise mo yun eh. At ang abogada, hindi sumisira ng pangako, di ba? Fine, Friday night. Ako nang bahala sa lugar. Patricia? Salamat ulit. Hindi lang sa pagtulong mo sa akin, kundi sa paniniwala mo sa akin. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago sumagot si Patricia. Hindi mo kailangang magpasalamat, Ryan. Dahil gusto ko nang gawin to. At sa sandaling yon, alam nilang may namumulang espesyal sa pagitan nila. Biyernes ng gabi at nagkita sila sa isang cozy na restaurant. Hindi to masyadong formal, pero sapat para maramdaman nilang espesyal ang gabing yon. Naka-white dress si Patricia at sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang isang abogada na seryoso sa lahat ng bagay. Samantalang si Ryan naman ay naka-light blue polo, simple pero maayos. Habang naghihintay ng pagkain, hindi mapigilan ni Ryan ang pagtingin kay Patricia. Alam mo, hindi kita nakikitang ganito dati. Anong ibig mong sabihin? Lagi kang nasa courtroom, laging seryoso, laging handang lumaban. Pero ngayon, parang ibang side ng Patricia ang nakikita ko. At gusto mo ba tong side na to? Gusto ko kahit anong side mo. Nag-init ang pisngi ni Patricia. Hindi niya alam kung paano nangyari,
Pero sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nila, mula sa kaso, sa panganib, at sa laban para sa hustisya, heto sila ngayon, 2 taong waling bumubuo ng kanilang buhay. At habang tinitingnan nilang isa't isa, isang bagay lang sigurado si Patricia. Ito ang simula ng isang bagay na mas totoo, mas malalim, at mas mahalaga kaysa kahit anong laban ng kanyang kinarap. Gusto kita, attorney. Napatigil si Patricia at napangiwi ng bahagya. Ryan, sinabi mo na yan dati, hindi ba? Oo nga. Pero gusto kong ulitin hanggang sa maniwala kang totoo. Grabe ka namang makapilit. Kasi seryoso ako. At wala akong balak tumigil hanggat hindi mo sinasabing totoo. Ang kulit mo talaga, Ryan. Siyempre, hindi naman ako susuko basta-basta. Lalo na pagdating sa'yo. Ilang segundong katahimikan ang bumalot sa pagitan nila hanggang sa biglang lumabas ang isang matamis na ngiti sa labi ni Patricia. Mahal din kita, Ryan. Ha? Oh, ano? Akala mo ba ikaw lang may karapatang magkagusto? Hindi na napigilan ni Ryan sa sobrang saya niya. Bigla siyang tumayo at lumapit kay Patricia. Aba, hindi ko to palalampasin. At bago pa man makapagsalita si Patricia, bigla na siyang binuhat ni Ryan mula sa kanyang upuan. Hoy Ryan, ibaba mo nga ako. Hindi pwede. Para tong celebration. Natawa na lang si Patricia habang nakayakap sa leeg ni Ryan. Nagulat man, pero hindi na rin nagreklamo. Ryan, nakakahiya. Ang daming tao. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ikaw. At sa gabing yon, habang nakayakap siya kay Ryan at tinitingnan ng lalaking minsan niyang pinaglaban, alam niya, eto nang simula ng kanilang tunay na kwento. 3 taon na ang lumipas, mula nang aminin nila sa isa't isa na ang kanilang nararamdaman. Maraming nagbago, mula sa kanilang career, buhay at relasyon. Pero isang bagay ang nananatili, ang pagmamahal nila sa isa't isa. Si Patricia ay isa ng senior partner sa isang prestihiyosong law firm, habang si Ryan naman ay patuloy na umaangat sa kanyang career bilang financial analyst. Sa kabila ng kanilang abalang buhay, palagi nilang sinisiguradong may oras sila para sa isa't isa. At ngayon, sa isang espesyal na gabi, may mas malaking pagbabago na mangyayari sa kanilang buhay. Sa isang private resort sa Tagaytay, dinala ni Ryan si Patricia para sa kanilang 3rd anniversary celebration. Habang nasa terrace sila, nakatanaw sa city lights, tahimik na naghawak kamay si Ryan at Patricia. Ninanam na mga lamig ng simoy ng hangin. Alam mo, hindi ako sanay sa ganito. Parang masyadong romantic. Bakit? Gusto mo ba sa fast food tayo mag-celebrate? Pwede rin. Nagtawanan sila, pero maya-maya ay naging seryoso si Ryan. Tumayo ito sa harap ni Patricia. Kinuhang kamay niya at tinitigan siya ng malalim. 3 taon na tayo, Patricia. 3 taon nang ikaw ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Noong una, akala ko swerte ako nakalaya at nakahanap ng trabaho. Pero dumating ka at binigyan mo ako ng mas malaking dahilan para ipagpatuloy ang buhay. Dahan-dahan niyang nilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harapan ni Patricia. Napatakip ng bibig si Patricia ng lalaking mga mata. Patricia Villanueva, will you marry me? Halos hindi makapagsalita ang dalaga. Hindi niya inaasahan na ngayon ito mangyayari. Pero sa loob ng puso niya, matagal niya nang alam ang sagot. Napangiti siya kahit na may luha ng pumapatak sa kanyang mga mata. Of course, yes. Sa sobrang tuwa ni Ryan, agad siyang tumayo't niyakap si Patricia ng mahigpit. Iniikot siya si Ere habang pareho silang tumatawa. Makalipas ang 1 taon, sa isang eleganteng garden wedding sa Batangas, nagpalitan ng pangako sina Patricia at Ryan sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Habang papalapit si Patricia sa altar, suot ang isang simpleng puting gown. Hindi niya mapigilang mapangiti nang makita si Ryan, ang lalaking minsang pinaglaban niya at ang lalaking naging tahanan niya. At sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, para bang wala nang ibang tao sa paligid. At sa araw na yon, natapos ang isang chapter ng kanilang buhay at nagsimula ng isang bagong kwento. Kwentong alam nilang sila ang bida kasamang magiging mga anak nila. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!